Kung minsan ay nagkaroon tayo ng katanungan sa ating isip, kung sa krus ba talaga ipinako ang ating Panginoong Hesukristo? At ano ba ang pinagmulan ng krus? At bakit may krus? O ito isang panlilinlang lang ng paniniwalang pagano o kanilang isang uri na sinasamba? Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng krus. Kung titignan natin dito sa history, ang sinasabi dito, the Hebrew Bible, Old Testament, does not contain the word cross in its original text. Yung kauna-unahang Biblia, ito yung Hebreo na tinatawag o Hebrew Bible. Dahil dito namuhay ang ating Panginoong Hesukristo, maging ang mga apostol, maging ang kanilang mga salita nung time, kaya naisalin sa bagong version ng Bible. Kaya nasalin sa Latin. At yung Latin naman, doon kinuha nung English na version na galing lang sa Latin. Pero ang Latin na Bible, iyon yung paniniwala ng mga pagano o Romanismo nung time na ipinagbabawal ang Biblia. Na kung ikaw ay mahuhulihan na nag-aaral o nagbabasa ng Biblia, ay huhulihin ka. Ang dapat mo lang gawin sa mga time na yon ay makinig sa pari. Pero nung time na nangyari na isalin mula sa Hebreo papunta ng Latin, ay marami nang nabago. Tulad na lang ng tinatawag na word o term o tawag na cross. Kaya kung titignan natin dito, sabi rito, the Hebrew Bible not contain the word cross in its original text. Hebrew Bible, wala talagang makita na mayroong tinatawag na cross. The New Testament uses the Greek word stauros, sabi rito, which translate to cross, but also refers to a stick or a pole. So, ibig sabihin, yung stick o stick or pole, yun ba ay parang T? Hindi. Kung makikita natin, katulad ng flagpole, letter T ba yun? Pag nagpa-flag ceremony yung mga estudyante, yung stick o stick, di ba straight lang rin yun? Kaya hindi siya magiging parang letter T. The New Testament uses this term to refer the instrument of crucifixion and by extension, the crucifixion itself. The Hebrew words cross are not found in Hebrew Bible. So, ibig sabihin, wala talagang cross doon sa tunay o original na salin ng Biblia. Doon na lang nagkaroon ng salin sa Latin at kinuha rin ng English na version, kaya nagkaroon na ng tinatawag na cross. Pero iyon ay pole o straight line lang. At balikan natin ang tanong, bakit naging letter T yung tinatawag na stick o pole? Since yun naman ay straight line, bakit siya naging T? At bakit nagkaroon ng word na cross o cross? Kung titignan natin dito sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan ng mga ancient, mga pagan beliefs, mag-start muna tayo rito sa Egypt. Kung makikita natin dito, yung tinatawag nilang cross ay yung itsura nito. Hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang salin ng mga cross. May cross nung parang pasigsag, may cross na biglang naging iba na yung cross, pero cross pa rin ang tawag doon. At hanggang sa mga dumating na mga panahon o ng mga generation, ang pinaka-generation sa huli-huli ay nakita natin dito ang itsura na nasa alin ng cross ay letter T. Ngayon, kung bakit siya naging letter T, ito ay kinuha doon sa term o word na salita ng pangalan na si Tammuz. Ngayon, sino naman si Tammuz? Si Tammuz ay ang anak ni Semiramis. Si Semiramis ay isang Diyos-Diyosan ng mga kauna-unahang mga tao na nakalagay sa Biblia. Si Astarte, si Diana, at sa iba't ibang mga salin. Kung titingnan natin dito sa picture, meron siyang iba't ibang mga pangalan na meron siyang hawak na baby na si Tammuz at yung babae naman na si Semiramis. Sa Egypt at sa iba't ibang mga paniniwala ng kanilang mga relihiyon, nandun pa rin yung babae pati yung baby. Again, nagre-represent ang babae kay Semiramis at ang baby naman ay kay Tammuz. Na hanggang sa kasalukuyang panahon natin, na akala natin ito ay si Mama Mary at ang Jesus Christ na sinasabi natin, ngunit hindi pala ito. Ang tunay na pinagmula nito ay si Semiramis at si Tammuz. At kung titignan naman natin dito sa meaning sa Biblia kung ano yung ibig sabihin ng Tammuz, ito ay pumapatungkol kay Satanas.
At kung titignan naman natin sa ating kasalukuyang panahon, kahit sa mga modern artist, modern Illuminati, kung ano yung mga sign nila, kahit yung mga suot nila, mga kwintas nila ay cross din. Kahit kung titignan natin, ginagamit siya sa simbahan, ginagamit siya sa relihiyon, pero ginagamit rin ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kundi ang paniniwalaan ay ang paniniwala doon sa mga antichrist. At meron pang isang hiwaga dito sa paniniwala ng mga pagano o hindi naniniwala sa Biblia o sa Diyos, yung tinatawag na ibang Jesus o ibang tawag na pangalan na Jesus. Magsimula muna tayo rito sa Greece na ang pangalan ay Hermes noong taong 280 BC. Sa Nepal si Buddha 563 BC. Sa India si Krishna 900 BC. Sa Egypt si Horus 3000 BC. Si Hercules ng Greece 3000 BC. Si Adonis ng Phoenician 200 BC. Si Zarathustra ng Greece 1000 BC. Sa Rome si Jesus o Jesus 336 AD. Sa Persia si Mithras 600 BC. At si Tammuz ng Babylonia o Babylon 400 BC. Lahat ng kaarawan nito ay December 25. Na si Tammuz ay nagre-represent kay Satanas o kay Satan. At kung titignan natin, ito ay talamak nung panahon rin na ginawa ang tinatawag na karakter na si Santa. Kung babaligtarin natin ang pangalan ay Satan. Na ang akala ng iba ang December 25 ay ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay napakalabo. At kung panahon ng December 25 na ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, ay hindi sana makakarating roon ang tatlong haring nagsidamay ayon doon sa awit. Dahil kung panahon ng taglamig o December 25, hindi sila makakapaglakbay ng ganong katagal para makarating sa pinangangalakan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa may sabsaban. Ito pang isang malaking tanong. Doon sa nakikita nating mga imahe o mga pictures ni Jesus o ni Jesus, ayun ba talagang itsura o totoong itsura ng ating Panginoong Jesus? Kung titignan natin dito sa Biblia, meron ditong tinatawag na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay siyang kinasusuklaman ng Diyos mula sa lahi ni Cain na pumatay kay Abel. Si Nimrod ay isang sikat na mangangaso na meron siyang mahabang buhok at balbas. Ngunit siya ay kinasusuklaman ng Diyos at sa pagiging sikat niya naman ng pagiging mangangaso, naging bantog siya at siya ay nagpatayo ng tinatawag na Tore ni Babel. Bakit ito tinayo? Upang labanan ng Diyos at digmain ng Diyos kasama yung mga taong pinagkaisa niya ng isang mga paniniwala at upang maabot rin ang langit o maabot o maging pantay ang Diyos. Na kung i-relate natin sa panahon ngayon na katulad ng ibang mga namumuno sa sanlibutan ito na nakasaad sa Biblia na pinamumunuan din ni Satanas na mga bantog sa sanlibutan ito ay magkaroon na rin doon ng pagkakaisa na kahit ikaw ay ateista, satanista o iba pang mga kinabibilangang kulto o relihiyon ay hindi ka na dapat maniwala sa pinaniniwalaan sa nakasaad sa Biblia, kundi ang dapat mo na lang paniwalaan ang iyong kinagisnan na siyang salungat sa nakasaad sa Biblia. Ito rin ang isang hiwaga pagdating naman sa tinatawag na pangalan ng iba na paniniwalang pagano na Mama Mary, kung saan ito nagmula. Dito sa Babylonia ang tawag ay Semiramis, sa Ehipto ay Isis, sa China is Shishingmu, Zokgestsal, sa India si Devaki, sa Gresya si Irene, at sa Roma ay si Maria o si Mama Mary. At doon naman sa tinatawag na baby o sanggol na pangalan ng sanggol nung hawak ng Virgin Mary at sa iba namang mga bansa na ang iba't ibang pangalan na kinuha rin doon sa katulad ng Virgin Mary, si Semiramis yung hawak niyang baby ng Babylonia ay si Tammuz. Si Namo, Enki doon sa may bansang Sumerian, ang pangalan ng kanyang baby ay si Enki. Doon naman sa Roma, si Niño Jesus o Niño Jesus na pangalan ng baby ni Virgin Mary. Sa Ehipto, ang pangalan ng Virgin Mary roon si Isis, ang pangalan naman ng baby niya ay si Horus. Sa Asia naman, si Shingmu, ang pangalan ng baby niya si Suhiho o Hijo. Sa India ay si Devaki yung nanay at yung baby naman ay si Krishna. Kung atin naman titignan dito sa Greek word in the New Testament written in Greek uses the word stauros to describe naman yung cross. Ngayon sabi rito, ano raw yung
meaning ng Stauros? Stauros originally meant a stake. Pole, di ba yung flagpole, yung mga ginagamit sa flag ceremony sa mga estudyante. Bandila, di ba straight yun? Or upright piece of wood, o piece of wood lang. Meron bang piece of wood na talagang naka-korte na mismo na parang letter T? Over time, it became associated with the Roman method. Yun pala. Dahil nung time na katulad na banggit natin, nung Romanism o Roman method, yung crucifixion which involved, tsaka na nagkaroon ng tinatawag na cross, pero hindi yung letter T. Sabi sa metonymy, the word cross in the New Testament is often used figuratively to refer the suffering, persecution, pero wala dong binabanggit na letter T. Dinescribe lang nila yon, pero yung symbol na letter T, ito ang malaking hiwaga kung saan ito nanggaling. Kahit kung titignan natin yung letter T, ang pinagmula nito sa mga ancient na Babylon, ancient paganism, yung letter T nagsisimbolize kay Tammuz. Yung Tammuz na binabanggit sa Bible na nagre-represent kay Satanas. Kaya ang ibig sabihin, yung stake na pinagpakuan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi letter T o hindi dun sa tinatawag na pinagkunan kay Tammuz o dun sa mga ancient na mga Babylon paganism. Yung stake na tinutukoy rito o yung makapal na stake na pinagpakuan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung tinatawag na pole, hindi rin siya pwedeng maging letter T dahil straight line din yun. Yung parang sa flagpole. At kung may magtatanong naman, sasabihin nila, paano itong nakasulat rito sa Matthew 10 verse 38 na sinasabi, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong hindi nagpapasan ng pamatok, ng burden o pagsubok na hindi nagtitiwala sa Panginoon o hindi nagiging karapat dapat sa Panginoon. So ibig sabihin nito, hindi mismong literal na krus. Ang papasanin, o ulitin natin, ay ang pagsubok, burden o pamatok. Sa tulong ng ating Panginoong Hesus ay pasanin natin araw-araw yung mga pagsubok na yun upang tayo tulungan ng ating Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya. At nakasaad din dito sa 1 Corinthians 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ito ba ay mismong literal nagsasalita yung krus? Hindi. Ang ibig sabihin nito, ang salita ng Panginoon ay kamangmangan doon sa mga taong napapahamak na hindi ito inuunawa o hindi ito binibigyan ng halaga. Ngunit ito ay kapangyarihan naman ng Diyos sa mga taong inuunawa ito, pinag-aaralan ito, isinasabuhay ito na nangaliligtas. At kung ating iisipin, ang mga Diyos-Diyosan ng mga pagano ay iisa lang ang pinagmulan at sa iba't ibang mga salin, henerasyon at mga bansa ay iisa lang rin ang tinutukoy, kundi ito ay ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan ng paniniwalang pagano. Revelation 13 verse 4, at sila'y magsisisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya. Nang ibig sabihin, ang marami ay magsisisamba sa dragon, nang ibig sabihin ng dragon ay si Satanas. Revelation chapter 14 verse 9 to 10 na sinasabi, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang tanong, tayo ba ay makikiisa sa mga taong sumasamba rin sa araw o sumasamba sa Sunday na kinalaban ang Sabat o ikapitong araw na Sabado ng Diyos? O tayo ba ay magkakaroon ng ibang Diyos na ibig sabihin, kung pinaniniwalaan ng mga taong may ibang Diyos, ay maniniwala rin ba tayo at sasang-ayon tayo at gagawin din natin ang ginagawa nila? Na bagamat nakasaad sa Biblia na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, kung tayo ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, sa Diyos na may likha ng langit at lupa, ay hindi natin ipagpapalit ang Kanyang mga salita o ang Kanyang mga ipinag-uutos.